Isang rider patay matapos bumangga ang kanyang motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa Novaliches, Quezon City. Dead on the spot si Cipriano Barbaso. Sugatan naman ang mga sakay ng nakabanggang motorsiklo na sina Leo Bernardo at Robin Concepcion. Ayon sa mga pulis, nag-overtake si Bernardo at hindi napansin ang kasalubong ng motorsiklo ni Barbaso. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide si Bernardo. Isang lalaki natagpuan patay sa Creekside sa Mabini Street at Ross Boulevard sa Maynila. Patay sa pagsiyasat ng soko, dagtamo ng isang saksak ng ice pick ang hindi pa nakikilalang biktima. Ayon sa pulisya, posibleng biktima ng summary execution ng lalaki at doon na lamang itinapon. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa naturang krimen. Philippine Coast Guard binabalak na gumawa ng database ng mga opisyal ng barko. Ito ay upang malaman kung sino ang mga nasangkot sa mga aksidente nang sa gayon ay hindi na maulit ang mga disgrasya. Magiging basehan din nila ito ng kakayanan ng bawat ship officer sa paghawak ng mga vessel. Ayon sa Marina, 85% ng mga insidente sa karagatan ay dahil sa human error. Inikay din ni Coast Guard Commandant Admiral Wilfredo Tamayo ang mga local shipping executives na maging mapanuri sa pagtanggap ng marine officers para po sa kaligtasan na rin ng mga pasahero. Pope Benedict XVI ipinagdarasal ang panunumbalik ng kapayapaan sa Egypt. Umaasa ang Santo Papa na magiging kalmado ang protesta ng mga demonstrador na nais magpatalsik kay President Hosni Mubarak. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ng Santo Papa ang Egypt sa kanyang talumpati mula nang magkaroon ng alitan sa pagitan ng Vatican at Egypt nitong Enero. Kinondena kasi ni Pope Benedict ang mga New Year bombing sa isang simbahan sa Alexandria, Egypt. Nanawagan siya sa Egypt na pangalagaan ang Christian minority sa bansa. Malakas na ulan nagdulot ng matinding pagbaha sa hilagang bahagi ng Sri Lanka. 8 tao ang namatay. 5 tao ang iniulat na sugatan at 2 ang nawawala. Mahigit 200,000 na rin ang inilikas sa kanilang mga tahanan. Nananawagan na ng tulong ang United Nations para sa mga biktima ng kalamidad sa Sri Lanka. Pista ng Poong San Guillermo at pagkakatatag ng Barangay Putatan sa Muntinlupa, tampok sa Higantes Caracol Festival. Bukod sa pagrampa ng mga higantes, tampok din ang pag-indak ng mga may edad na mananayaw. Ang report mula kay Micaela Papa. Ilan lang sila sa mga higanteng dumampa sa ika-5 Caracol Higantes Festival sa Barangay Putatan, Muntinlupa. Ipinagdiriwang dito ang pista ng Poong San Guillermo at ang pagkakatatag ng Barangay Putatan noong 1970s. Ay, higante para makita, magkaroon na ma-attract natin lahat ng mga tao kasi parang mascot sila eh. Agaw pansin ang halos 200 Caracol dancers na inimport pa mula Cavite. Sa kabila ng init at 1 kilometrong pagparada, kita nyo naman, todo bigay pa rin sila manang. Ito kasi ang paraan nila ng pagpapasalamat sa Panginoon na kahit may edad na sila, kaya pa rin nilang humataw. Sa galing ng indak ni Manang, ang mga manonood na pasayaw na rin. Ay, maganda po. Tuwing taon naman po dito yung ginagawa sa amin. Natutuwa ako kasi syempre parehas kami sayaw, di ba? Talbog pa nila ako. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Ang latest showbiz balita ay atid live ni Luan D mula po sa Marikina. Luan! Salamat, Igan. Simulan po natin ating chikahan this Monday morning with Katy Perry. Busy-busy ang singer ngayon. Bukod po sa kanyang pagkanta, todo promote din siya sa bago niyang pabango. At sa katunayan nga po, dumayo pa si Katy sa isang shopping mall sa Mexico para lang ipakilala doon ang kanyang bagong scent. At excited naman po ang mga fans dahil, syempre, nakita nila ang singer. Ngayon naman po, tumungo naman po tayo kay Renee Zellweger, John Travolta at Michael J. Fox na tumanggap na parangal sa Golden Camera Awards sa Berlin, Germany. Si Renee po ang kinilala bilang Best International Actress, habang Best International Actor naman po ang award na iginawad kay John Travolta. Si Michael naman po ang ginawaran ng International Lifetime Achievement Award. Hindi po yan tulad ng mga parangal sa Hollywood tulad po ng Golden Globes or Oscars. Ibinasi po ang parangal sa Golden Camera sa pangkabuuang career ng mga celebrity. May mga chika pa ako mamaya, kaya dyan lang po kayo. Samantala, balikan muna natin sila Igan at Rhea sa studio.
Alright, salamat Luan. Pinatunayan ng isang Pinoy photojournalist na pang world class ang kalidad ng talento ng mga Pilipino. Nailathala na kasi ang kanyang mga litrato sa mga pinakakilalang pahayagan sa buong mundo. At siya rin po ang natatanging Pinoy na nag-cover ng Australian Open. Ang report mula kay Jiggy Manikan. Si Dennis Sabangan na nag-iisang Filipino photojournalist na nag-cover sa katatapos lang na Australian Tennis Open. Ang kanyang mga litrato nalathala sa pinakamalalaking pahayagan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito sa New York Times. Ang isang ito sa Wall Street Journal. Ito naman ang kuha niya sa sinasabing greatest tennis player na si Roger Federer. Binili ng isang malaking watch company mula sa European Press Photo Agency kung saan siya nagtatrabaho. Ginamit ito sa mga print ads. Later on, na-realize ko yung mundo ng sports. Maraming mga pagkakataon kang matutunan, yung disiplina. Itong kuha ni Dennis mula sa kanyang vantage point. Sabi niya, kinailangan pang magbayad ng kanilang kumpanya ng malaking halaga para makapwesto sa tinatawag nilang catwalk. Laking pasalamat ko sa kumpanya na yung pagtitiwala na sa akin na kuberan yung mga ganitong kakaibang klaseng Grand Slam. Pero kung may natandaan ng mga kasama niya sa kanya, marahil ito ay ang paggamit niya ng malaking pink sunglasses. 1995 kasi, nagkaroon ako ng experience ng sore eye. Mula nagsimula hanggang matapos yung tennis, nagkaroon ako ng sore dahil hindi ako nagdala ng shades. Mali ko ba may 45 degrees na init doon, di ba? So nagka-sore eyes ako. Sabi ko, pagbalik ko sa tennis, magdadala ako ng shades na protektado buong mukha ko, di ba? So ito, regalo sa akin ito ng kaibigan ko sa Thailand, si Barbara Walton. So yan, di ba? Ibang klase, di ba? Hanggang ilong protektado, di ba? Kilala man si Dennis sa mga delikadong coverage. Malakas na rin ang tunog ng kanyang pangalan sa larangan ng worldwide sports photography. At sa kada click ng kanyang kamera, para na rin niyang ipinapakita sa mundo ang kalibre ng mata ng Pilipino sa pagsipat sa mga pangyayari o eksena. Ito yung professional, napakalapit sa kamatayan, pero napakalapit din sa kaligayahan, di ba? Ito yung level na, ibang klaseng level na maranasan mo. Ito yung tatawag na yung nagtatrabaho ka for anong purpose. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Mga kapuso, ay ilulunsad na po ng GMA Network ang sarili nitong news channel na layong magatid ng makabuluhan at walang patid na balita at impormasyon. Ito ang GMA News TV. All systems go na ang GMA Kapuso Network para sa paglulunsad ng inaabangang news channel ng GMA Network, ang GMA News TV. Pangungunahan ito ng mga haligi ng GMA News and Public Affairs na sina Mike Enriquez, Mel Tiangco, Arnold Clavio, Vicky Morales, Howie Severino at Jessica Soho, kasama sina Winnie Monson, Malu Mangahas at iba pang mga kilalang mamamahayag. Well, ang channel na to ay para sa lahat nating mga kababayan, mga kapuso, maging nasa Pilipinas o sa ibang bansa na nangangailangan ng balita. Sagot po ito ng GMA News and Public Affairs sa mga manonood na naghahanap ng mas mahabang oras para sa makabuluhang balita at impormasyon. Yung serbisyong totoo na sinimulan ng GMA at patuloy na pinagkakatiwalaan ng mga tao, ngayon palalawigin pa ng channel na ito. Para sa unang balita, Cara David reporting. Ang buong detalye po tungkol sa GMA News TV Channel 11, malalaman mamayang gabi sa 24 oras. Latest sa lagay ng trapiko, narito na si Laban Juver. Love. Maraming salamat, Igan. Mga kapuso, ito na po ang ating kakasadahan sa mga oras na ito ngayong araw ng Lunes. Unahin na po muna natin itong aming kinaroroonan. Magkabilang lane po ng Pedro Hill dito sa may Santa Ana, mga kapuso. Makikita po natin sa mga oras na ito, nagkakaroon na ng konting pagbagal po yung ating mga motorista. Yan ay patungo po ng Quirino Avenue. Ang kaliwa naman po patungo ng New Panaderos, napakaluwag at walang problema. Sa kanang bahagi naman, makikita natin ang kabaan po ng EDSA Kamuning Flyover via GMA Traffic System. Nagkakaroon na po ng pagbigat ang kanang bahaging lane patungo ng Makati and South.
Ang kaliwa naman, patungo naman po ng monumento. May konting pagbagal, pero at least smooth naman ng konti ang kanilang pagdiretso sa norte at monumento area. Sa iba pang bahagi po niyan, makikita ho natin ang kahabaan po ng General Santos Avenue sa may Bikutan. Going to Doña Soledad Avenue ang kaliwa at yung kanan patungo ng C6 Road. Pareho pong napakabigat ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. At ang kaliwang bahagi naman po sa ibabang video ay ang North Luzon Expressway sa may Balintawak. Mga kapuso, bakbakan na rin po ang drama ng mga motorista dyan dahil nahihirapan na sila makalusot patungo ng A. Bonifacio at paakyat po ng EDSA. Pero yung kanang bahagi patungo ng norte ay napakaganda at wala pa rin hong kaproblema. May coding ho tayo ngayong araw, mga plaka hong nagtatapos sa numbers 1 and 2. Alam niyo na po ang inyong gagawin, malalaki na kayo, kaya kayo binibigyan ng mga driver's license. Okay, sumunod tayo sa batas trapiko. Para po nag-isang rin ng kasada, laban yung of course, para naman dyan in Amram. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Love. At ang hirit namin mamaya, 2 sa 6 na mangingisdang nawala sa Baler Aurora, natagpuan po patay. At tunghayan ang kakaibang paligsahan sa paghukay ng lupa sa Japan. Narito na po sina Connie at Pia. Thanks, Igan. At talaga namang world-class po ang napapanood nating stand sa Kea Show ng Resorts World Manila. Ang galing, no? Oo, naku, kanina patikim pa lang yun, ha? Pero ito yung tanong, paano ba binubuo ang ganitong palabas na hindi lang napakabongga ng effects, at minsan delikado pa, no? Oo nga, medyo talagang delikado yan. Oo, ang behind the scenes niyan, eto, silipin natin. Ano gagawin?